wag na natin patagalin pa. Ano ho ba yung mga binabantayan natin ngayong tag-ulan? Alam ko yung leptospirosis, napupuno na po ang ating mga ospital, Doc. Kumusta po ang lagay ng lepto at anong paalala natin sa ating mga kababayan? Magandang umaga po. Asensya, nakamute po pala ako kanina. Ayun, kaya pala hindi natin narinig. Okay, opo. Good morning. Simula po nung Enero hanggang nitong Agosto 22, may naitala na po tayong 4,285 na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Although mas mababa po ito ng 37% kumpara nung nakaraang taon, inaasahan pa rin po natin ang posibleng pagtaas ng mga kaso sa susunod na mga araw dahil nga po sa incubation period po ng leptospirosis na 5 hanggang, pwede po itong umabot ng 14 days hanggang sa 28 days po. Bakit po, sorry Mare, bakit ganun kaya, yung expectation mo na, magkakalepto ka basta, lumusong ka sa baha at pagkatapos ng ulan ay ganyan. Matik ba yun na Puno ang mga ospital. Hindi, bakit hindi na tayo natuto? Yun ang tanong ko. Bakit, saan ba yung gap? At sana babawasan po yan at sana ay hindi mapuno yung mga ospital dahil alam naman natin taon-taong ganito na nga eh. Bakit ba paulit-ulit yung ganong problema? Doc Ann. Opo. Patuloy pa rin po ang pagpapalawak po namin ng pag-disseminate kumbaga ng mga impormasyon tungkol sa pag-inom ng prophylaxis para sa leptospirosis. Kaya ang abiso po talaga namin sa publiko ay agad po silang magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o yakap clinic kapag sila po ay napalusong sa baha sa loob ng 24 to 48 hours para po ay maging epektibo po sa kanila ang gamot o ang prophylaxis at maiwasan po ang pagkaroon ng malalang leptospirosis at mabawasan ang pagpupuno ng ating mga ospital. Doc, kailangan bang may sugat ka? 'Di ba? Yung mga bagong pedicure diyan. May sabihin nila, wala naman ako sugat. Pedicure talaga. Oo, wala naman ako sugat. Hindi ko na kailangan naligo agad ako. Sinabon ko agad. So, Doc, kailangan ko pa ba ng prophylaxis? Matik ba talaga kailangan pa-check up? Opo, ito po ang kadalasang misconception po na kapag walang sugat ay hindi po kailangang magpatingin o pumunta sa health center. Ang leptospirosis ay pwede din po itong pumasok sa ating balat, pati na rin po sa tinatawag pong mga mucous membrane, kasama ang ating mata, ang bibig, kapag sila po ay natalsikan ng tubig baha. Kaya ang payo po namin, kahit wala pong sugat, kahit wala pong nararamdamang sintomas, ay magpatingin po kaagad sa loob ng 24 to 48 hours. So basta lumusong ka sa baha. Actually, hindi nga baha, Mari. Or kung tilamsik, di ba minsan nakatsinelas ka? Di ba? Di ba minsan kahit papaano nababasa ng konti yung talampakan mo? Di ba pag nakatsinelas ka, hindi ka talaga lumusong. Iba nga sabi tilamsik eh. Yun nga yung tapos or nainom mo. Di ba? Pwede. Pwede. Kumakain ka tapos dumaan yung jeep. Natilamsik ka. So ganun po ba? Di ba, Doc? Opo, tama po kayo. Pwede pong hindi lumusong sa baha. Kahit nga po sa mga putik na natitira, lalo na pagkatapos po ng pagbaha, pwede pa rin pong mabuhay ang bakterya o ang leptospirosis po doon. Pwede rin po itong makuha mula sa pag-inom ng kontaminadong tubig na merong mikrobyo po o kontaminado ng leptospirosis. Okay. So ngayon po, ang advice nyo, tama ba yung narinig ko, basta kung hindi man kung na-expose, whether sa putek, natalsikan, o lumusong ka sa baha, yun talagang obvious na lumusong ka, napalusong ka, diretso ka sa health center para uminom ng prophylaxis. Tama po ba yung narinig ko? Opo, tama po kayo. Whether may nararamdaman o wala, basta may history po ng mga nabanggit na exposure, ay agad po silang magpatingin sa health center o yakap clinic. Pero halimbawa, hindi po kayang pumunta na health center, kaya naman pong bumili. Pero over-the-counter po ba to? At syempre, may mga comorbidities, mga pre-existing illness na siya, yung dosage niya, di ba, dapat po case-to-case. O kaya po, ina-advise po talaga namin na magpatingin kasi hindi po lahat ay pwedeng makainom ng gamot na ito o ng doxycycline dahil ito po ay isang klase ng antibiotic na kailangan po ng reseta bago po sila magpunta ng mga
drugstore. Hindi Mm. po ito basta-bastang pwedeng ma-access o makuha sa mga tindahan din po natin. Mm. Kaya Mm. ang mga hindi po pwedeng mabigyan ng gamot na ito ay kasama na po ang mga buntis, mga nagpapasuso, pati na rin po yung may allergy po sa gamot na ito. Lalo na po yung may mga iba pong iniinom na mga gamot, mas maganda po talaga ay matingnan po muna sila bago po uminom ng walang abiso ng Mm. doktor. Ayun. Mhm. What about yung may diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol, yung mga ganon, mataas ang uric acid, na may mga iniinom, pwede rin ba silang mag-doxycycline? Opo, pwede naman po, pero emphasize ko lang po ulit na kailangan matingnan po muna sila. Kasi baka hindi po natin inaasahan na may nararamdaman po pala sila at masisi po nila sa ininom po nilang antibiotic. Kaya mas maganda po para malaman din po kung may interaction ang mga iniinom nilang gamot. Kumbaga, baka maglaban ang kanilang iniinom gamot doon sa antibiotic po. Okay. Alright, Mhm. Doc. Maraming salamat, Doc Ann. Ngayon, moving on naman dun sa isa pang very common na sakit ngayong tag-ulan, ang dengue. Yan ang expertise ni Doc Ian. Doc Ian, kumusta naman po ang lagay ng dengue sa ating bansa ngayon at ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan? Okay, magandang umaga po ulit. So tuwing panahon po ng tag-ulan, mas maraming lalagyan ng tubig at iba pang ah, potential breeding sites ang nagkakaroon po ng naipong tubig na maaring pong pamugaran po ng mga lamok na nagdadala po ng dengue. However po, no, based po sa ating mga datos, nakikita natin na all year round na po ang dengue transmission at hindi lamang ito nangyayari tuwing tag-ulan. So as of Morbidity Week 33, no, ito ay from January 4 to August 22, 2026, meron po tayong 117,952 po na kaso ng dengue na na-report, na 41% po na mas mababa kumpara po sa 201,533 na kasong naiulat po sa parehong panahon noong nakaraang taon. So sa mga naulat po na kaso, 37% lamang po ang confirmed, 13% po ang probable at 50% po ang suspected. Opo. So, sino po ang pinaka-vulnerable ngayon? At sa inyong observation, anong edad po yung karaniwang nagkakaroon ng dengue at na-o-ospital? Okay, so sino ang mga vulnerable? Delikado ang dengue dahil maaari itong mabilis naman tong sa severe dengue, no, na po pwedeng nakamamatay. May apat po na pangunahing grupo na pinaka-vulnerable dito, mga bata, lalo na po ang mga sanggol. So mabilis po na bumagsak ang katawan at mabilis ma-dehydrate. Mga buntis at senior citizens po, no? So mas delikado po dahil sa kalusugan nilang po pwedeng makompromiso. At mga nagka-dengue po noon, no? So ang pangalawang infection po kasi na mula sa ibang strain ng virus ang mapanganib at madalas nagdudulot din ng internal bleeding, no? At may mga sakit, no? Yung may mga comorbidities tulad po ng mga may high blood, may diabetes po at iba pang mga diseases po. Mm. Sa sa tatlong sakit na 'to, 'yan, dengue, leptospirosis, influenza-like, yung mga trangkaso ito, no? Paano natin na madi-differentiate ito, Doc? Kasi halimbawa, sabihin ko, ay, trangkaso lang ito, gagaling din ako, 'di ba? Ganun lang 'yun, pahinga lang. So, ano Oo. yung kasi mamaya late naman, 'di ba? Late ka na nagpa-check up dahil akala mo trangkaso lang, Doc. Oo. Sige, ma'am. So, sa dengue kasi, no, usually po, no, ang isang taong maaaring paghinala ang may dengue po ay, of course, meron pong may matinding lagnat, so fever, tapos may masakit na ulo, panghihina po ng katawan, kalamnan, kasukasuan, even pananakit po sa likod ng mga mata, kawalan ng gana kumain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at even pamamalat po ng balat o flushy skin at pagkakaroon po ng pantal o rashes. Yun naman po sa dengue, no? Sa leptospirosis po, no, syempre may lagnat, no? Po pwedeng may panginginig
matinding sakit ng ulo at katawan, pananakit din ng kalamnan, no? At sa leptospirosis, no, may paninilaw po ng balat, o kaunting ihi, no? And sa influenza-like illness naman po, no, so fever din po, which is accompanied po ng ubo and even sore throat. Yan po. Okay. Alam mo, naisip ko lang bigla itong pumasok sa isip ko. Oo. Nakita ko kasi yung video, pasintabi lang po, no? Kasi yung carrier ng leptospirosis nga po ay mga daga, ano? Oo. May ginagawa ba tayo para puksain ng mga, di ba, yung source? Meron ho ba tayo? Kasi paragi na lang yung tao after the fact. Pero yung source, hindi ba pwedeng may gawin tayo? Huwag sana tayong bahain. Bukod sa wag bahain, yung mga yan, kailangan silang mapatay, di ba? Doc, meron ho ba tayong programa para mapatay itong mga carrier na to? Mga daga. Oo. Dagdag na lang po ako tungkol po doon. Okay, Tama Doc Ann. si Doc Kay Doc Ann Ian. po. At kami po ay patuloy nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor kasi itong sakit na ito ay hindi lamang siya kumbaga hindi lang siya kayang masolusyonan ng health na sektor. So nakikipag-ugnayan po kami sa DENR, pati na rin po sa Department of Agriculture at sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa kanila po talaga ang pagsisiguro na ma-ensure po natin ang kalinisan at ang pagpuksa din po dito sa mga testing ito na mga daga. Yun na nga. Ayan, sorry, wala na po tayong oras. Pero gusto ko lang i-highlight ron. Hindi masyado na pag-uusapan. Yung baha na pag-uusapan dahil sa mga basura. Yung tagadala nung lepto rin, di ba? Gusto rin natin silang mawala. Anyway, maraming salamat po sa DOH. First time natin ata nakausap, Doc Ann Matuba at Doc Ian Rocha mula po sa DOH. Maraming salamat po at thank you for your service. Maraming salamat Maraming salamat po.